Hello mga mare, for today's video isang nga maghapon na ulan kahapon. Maaga ko nga pala nagising yung mga anak ko kaya ito nagsisimula na ako magsinop dito sa loob ng bahay. Pagpasensyahan nyo na nga mga rin dito sa boses ko dahil nga galing nga tayo sa trangkaso. Kailangan na kasi mag-edit at mag-voice over, baka naman makalimutan na ako ni Mets nito. Kasalukuyan pa naman akong nasa algorithm ni Mets ngayon, baka naman kasi magtampo kaya eto i-edit ko na nga. Anyway mga mare, naglilinis na nga ako dito sa umagang umaga. Maaga kasing nagsigisingan tong maliliit ko kaya eto sisimulan ko na nga ang pagtatrabaho. Binuksan ko na nga yung dalawang bintanang maliit namin para pumasok yung sinag ng araw. Pagkatapos nga magpapainit nga ako ng tubig dahil nga magkakape nga ako. Tuwing umaga mga mare, hindi nga natin malilimutang magkape dahil nga ang kape ang pampagising ng katawan natin. Kaya nga't hetot nung kumulo na nga isinali ko na nga dito sa baso at tinimpla ko na nga. Hihigit nga muna ako ng 2 kutsara bago ko tulilinisan tong nga pinagdidiyaan ng mga anak ko. Oo nga mga mare, isa nga sa gastos namin dito yung gatas nitong mga anak ko. Pero tong panganay ko madalang na nga lang maggata. Dahil pinapakain ko naman siya ng kanin sa araw. Pero pag natutulog na nga, hindi na nga siya nangihingi ng dede pagkagising na lang. Ito namang bunso ko, magdadalawang taon na nga ay nangihingi pa rin ng umaga at gabi. Kahit nga busugin mo yan sa gabi pag bago matulog, manghihingi pa rin pagka nagising. Pagkatapos ko nga linisan itong pinagdidiaan nila, nag-start na nga ako dito sa paglilinis dito sa lababo. Siyempre, alam niyo naman mga mare na bagong gawa nga ito kaya hindi pwedeng hindi madumi. Kaya malinis pala. Dahil maganda na nga itong lababo natin, syempre araw-arawin ko ng linis to. Kakahiya naman sa nagbigay ng tiles kung laging marumi to. Anyway mga rin, nahanda ko na nga itong lulutuin namin para sa umagahan. Nilabas ko na nga pala itong isang corned beef tsaka isang itlog at iluluto ko nga. Scrambled corned beef na nga lang gagawin ko kasi gustong gusto nga ito ng mga anak ko. At saka meron nga pala kami tirang isda kagabi kaya ito uulitin ko na lang ng pirito. Makikita nyo nga pala mga mare na laging nga isda ang ulam namin dahil nga pinakapaborito to ng mga anak ko. Kaya nga ang ginagawa ko mga mare para nga hindi sila magsawa. Pagitan isang araw nga tsaka po namin uulamin yung isda. Syempre iiba-ibahin ko na ng luto. Noong nakaraan nga pala sinabawan ko. Minsan nga pirito, sasarsyado ko sa susunod. Tapos sa ibang araw naman ay ia-adobo. Para-paraan na nga lang mga mare para nga hindi nga magsawa itong mga ano ko sa isda. Sasalitan ko na nga lang gulay tsaka mga dilata. Pag ganito mga petsa kasi mga petsa de peligro na. Syempre nga dun tayo sa makakatipid. At ganito nga laging ginagawa ko habang nga nagluluto, pinupunasan ko ng mga kalat dito sa lababo. Kahit nung mga panahon na hindi pa nga nagagawa yung lababo, ganito na nga rin ang ugali ko paglilinis na nga habang nagluluto. Di lalo pa nga ngayon na maganda na, di syempre, punas dito at punas doon na nga ang mangyayari dito. Dahil alam niyo naman mga mare, sa pamamahay na ito ako nga lang mabahay dahil ako lang ang gagawa nito. Ang mga kabahay ko nga puro barako, yung 2 anak ko nga lalaki rin pero maliliit pa. Ang alam nga lang ay magkalat ng magkalat, syempre ako namang nanay, linis din nga ang linis. Ayaw ko kasi mga mare makikita na pagkatapos ko magluto ay madumi nga itong lababo ko. Ang pangit kasi tingnan, maganda na nga lababo tapos madumi. Pagkatapos ko mga mare magluto, binisita ko nga itong mga tanim ko. Heto na nga, tumubo na nga yung mga sibuyas sa tinanong ko, pati nga itong sitaw ko ay pabulaklak na. Baka nga sa isang araw magbunga na to. Anyway mga mare, patapos na nga itong video ko at kung hindi ka pa nga nakakali, follow ka na. Bye-bye! Hi! Hello mga mare! Meron nga ako sa inyong tips mga mare pag nawalan nga kayo ng gas. Naku, ang mahal pa naman ang pagre-refill ng gas ngayon. Kaya heto na ang pamalit habang wala pa nga perang pambili. Napakaganda nga nito mga mare at tamang-tama nga pag nawalan nga tayo ng gas. Multifunctional cooker nga pala to ng Hodek. At hindi nga to basta-basta, Hodek kasi ito. At talaga nga kinikilala pagdating sa pagluluto. At tingnan naman mga mare, ingat na ingat sila sa pagpapadala. Napakahigpit nga ng bubble wrap nila para iniiwasang mabasag nga ang mga gamit nila. Heto nga't binubuksan ko na nga ito isa-isa. Talagang hindi ka nga magsisisi mare pag chinek out mo nga ito. Unang kita ko pa nga lang mare ay napawaw na nga ako. Heto nga't iisa-isahin ko nga sa inyo to. Heto nga yung takip mga mare, napakaganda nga, transparent nga para kita-kita yung niluluto mo sa loob. At ito nga pala yung cord, hindi mo na nga kailangan bumili ng adapter dahil direct na nga ito. At ito na nga pala yung multifunctional cooker mga mi. Pagandahan nga mga mi, may balancer nga ito, pwede mo ilagay sa number 1 at number 2. Pag i-off mo nga mga mare, i-neutron mo nga lang yung pindutan. Siyempre mga mare, non-stick na nga ito. Hindi ka nga mahihirapan sa paglilinis dahil pupunasan mo na nga ito after mo hugasan. 2 liters na nga ang kapasite nito, pwede ka nga magpirito, maggisa ng gulay at magluto ng mga sinabawan. At kung malit na pamilya na nga lang kayo, katulad namin apat kami, pwede nga tayo saktong-sakto. At kung nagbo-board ko nga lang itong mga mare, ito na nga ang bagay na bagay sa iyo. Ito na nga, itatry ko na nga magluto, saktong-sakto nga hapunan na, kaya magigisa na nga ako dito ng gulay. Marami namang pagpipili ang kulay mga mare, may puti at may pink. At dahil nga team asul tayo, blue na nga itong pinili kong kulay. Tara mga mare, samahan nyo na ako magisa dito. Umpisahan na nga natin. Ay naka mga mare, hindi ko pala may paparinig sa inyo to. Nagsisinging contest nga kami dito.
Nilagay ko na nga mga mare yung pechay. Nilagay ko na nga rin ng konting oyster sauce tsaka itong magic sarap na ito. Pagkatapos hinalo ko ng konti at tatakpan ko na nga ito. Hayaan ko na nga lang kumulo para luto na. May tira pa kasi kaming isda kaninang umaga. Kaya pinaknorsan ko na nga lang ng gulay para may kasama nga itong isda. Sinasabi ko nga sa inyo mga mare, napakadali nga magluto nga dito at swak na swak nga ito sa budget nyo. At kung bet nyo nga mga mare, ilalagay ko na nga ulit sa section link kung saan mabibili. Tapos pindutin nyo na nga lang yung yellow basket at doon nyo i-check out. Heto na nga sinasabi ko sa inyo mga mare na pwede mong lakasan to at pwede mong hinaan. May 2 terms na nga ang pagpapainit dito. Heto na nga at kumukulo na nga yung niluluto nating gulay. At kung gusto nyo nga magdilaga o magsinigang, pwede naman. At dahil nga 2 liters ang kapasin to, pwede na nga siguro kayo magsopas din dito. Basta bibigyan nyo ako. Paborito kasi ang sopas, tamang-tama nga at may trangkaso pa nga ako. At kung magpiprito ka naman mga rin ng hotdog at itlog, pwede rin naman. At kain naman mga mare, konting hugas nga lang at pupunasan mo na lang ay ganun na. Dahil non-stick nga ito, hindi mo na kailangan matindahang kuskus. Konting wipes nga lang ng pamunas ay pwede na. Ito na nga ang kabuuan mga mare. Ano bang hinihintay niyo mga mare? Check out nyo na. Dito na nga ang video ko. Maraming salamat. Bye-bye! Hi! Hello mga mare! Tara, samahan niyo na naman maglinis dito sa loob ng bahay namin. Itataas ko kasi itong Durabox na ito. Kasi nga yung bunso ko, met-maya nililikot. Yung tipong kalalagay at katitiklop mo na ng mga damit, eto. Panay ang bukas ng bunso ko, kaya naman ito gagawin ko na ng paraan para nga hindi niya nga maabot. Pag nga may mga toddler tayong mga anak, asahan mo yung malinis na bahay mo, mamamaya magulo din. Yung maayos na pagkakalagay mo, mamaya-maya magulo ulit. Ikaw na nga lang mapapagod, kaaayos, kaya ito gagawa na nga natin ng paraan. May lamisita nga akong hindi ginagamit, kaya naman naisipan ko, ito na lang ilalagay kong patungan. Teka muna, at ito, ina-analyze ko nga muna kung ano yung mas maganda, kung dito ba sa maliit at dito sa malaki. Pinagpalit ko na nga lang ng peso itong isang malaking Durabox, tsaka itong maliit. Para naman naaayon pa rin sa TV tingnan. Kasi sa taas na nga lang ngayon mga mare, ewan ko na lang kung maabot pa ng bunso ko yan. Huwag nga lang niyang maisipang akyatin, panigurado. Araw-arawan niyo na ang pag-akyat dyan para manggulo. Pag nga may mga toddler akang anak, lalo na't mga lalaki, hay nako, ubos ang energy mo. Napaka-hyper nga nitong mga anak ko. Mapapanganay man o mapabunso, ganun pa rin. Kaya ito, papakainin mo nga sila para magka-energy nga na naman sila. Maaga ko nga sila pinapakain. Para din nila maisipang manghingi ng dede. Sa totoo lang mga mare, itong mga anak ko na ito, kahit sobra ng lilikot at sobra ng tigas ng ulo, ay love na love ko nga yung mga yun, lalong-lalo nga itong panganay ko dahil dyan nagdalang lahat ng hirap ko. Maraman nga kang pinagdaan ng mag-ina at tanging kami nga lang ang nakakaalam yan. Kaya kahit na anong tigas ng ulo, kahit na anong malat na nangalalamunan ko, magpapahinga nga pero hindi nga ako susuko sa pag-aalaga. Magkakasakit ako pero patuloy pa rin silang aalagaan, papakainin at paliliguan. Salat man kami ngayon, hindi ko man makaibigay sa kanila yung kung ano yung gusto nila. Pero balang araw, pag nga kami nakaraos at kayang-kaya namin bumili ng mga gusto nila. Sa ngayon nga mga mare, itiis-tis nga lang muna ng kaunti. Talagang ganito nga ang buhay, minsan nasa ilalim, minsan nasa ibabaw. Ngayon ko nga lang napagtanto mga mare, na sana nung wala pa akong mga anak, ay nagtabi nga ako ng pinansyal. Nung mga panahon nakakaluwag-luwag pa at nakakagala pa nga kahit saan. Pero okay lang yan mga mare, hanggat kaya magtiis, magtitiis. Alam ko naman na nga andyan na nga si Lord para nga gabayan kami at samahan kami sa pagdedesisyon namin sa buhay. O siya mga mare, nagkadramahan na nga pala tayo. Heto na nga at maglilinis na nga ako ulit dito sa lababo. Naisipan ko nga mag-reset itong kusina ko. Medyo nadidiliman ng kaseko. Tapos nilinisan ko na rin yung mga nakatagong mga gamit. Yung mga plato kong sakalang nilalabas pag may bisita. Tapos tong mga baso ko, pinaglilinisan ko lang nga at pinagpupunasan. Tapos nga nilagay ko nga dito sa mga plastic para hindi nga maalikabukan. Madalang kasi itong gamitin kasi nga babasagin. Hindi nga pwedeng ilabas at baka mabasag ng mga anak ko. Alam niyo naman ang mga anak ko. Paka-hyper nga. Tapos nga iniba-iba ko lang pwesto tong kusina ko. Nilipat ko nga ng mga pwesto kung alin ang maluwagat at maliwanag. Tapos nga pinagtatanggal ko na yung mga hindi kailangan, tsaka ako mga itinapon na. Siya pa nga dito, nakakasikip pa nga dito sa loob ng kusina ko. Para naman pumasok yung swerte pag maluwag na ang bahay. O diba, pag content creator ka nga, magiging masipag ka nga. Kaya mga mare, patapos na nga itong video ko at kung hindi ka pa nga nakaka-follow, mag-follow ka na. At kung nagustuhan mo naman, pakipusuan mo naman. Pwede naman ding i-share. At kung hindi mo naman nagustuhan, salamat pa rin sa panonood. Diyan ka na nga, bye-bye! Hi! Hello mga mare! Tara, samahan niyo na naman ako sa ganap namin dito sa bahay. Huwag na sana kayong magsasawa mga mare sa mga araw-araw na content ko. Alam niyo naman, taong bahay, kaganito lang din naman makikita niyo araw-araw. At kalimitan nga, dito nga ako lagi dito sa lababo naggagawa. Siyempre, saan pa nga ba? Alam niyo naman sa lababo niyo naman. May kanya-kanya naman tayong mga bahay. Sa totoo lang mga mare, ito nga kainaman ng pagbubukod. Kahit anong oras ka gumising at maggawa dito sa bahay, pwede. Kahit nga humilata ka nga araw-araw, pwede din naman. Basta nga nakapukod ka, ikaw nga lang nag-iisang reyna. At ikaw din ang nag-iisang alila.
Ay totoo mga mare, super legit nga ito. Dahil dito sa loob ng bahay, ako nga lang ang reyna. Pero ako din ang alila. Dahil alam niyo naman mga mare, dahil sa pamamahay na to, ako nga lang ang babae. Kaya ako lang din naman lahat ang gagawa nito. Wala nga maaasahan, kundi nga ako nga lang. Yung mga anak ko kasi maliliit pa at kasalukuyan nga nagkakalat. At anyway mga mare, itong video na nga pala ito kinabukasan na. Tapos napakaaga nga umuulan na nga. Nakakatamad man bumangon pero kailangan pa rin bumangon. Dahil nga maaga nga ako nagluluto para sa pagkain ng mga bata. Kaya naman mga mare, pagkas ko nga ng dalawang malit na bintana namin nagkakape na nga ako. At bago nga ako magluto ng umagahan namin maglilinis-linis muna ako ng konti dito sa loob ng bahay namin. Konti lang naman yan dahil nga tuwing gabi nga rin nagwawalis nga rin dito sa loob. Sa liit ba naman ang bahay namin dito, dadami pa ba mga kalat? 3 hakbangan nga lang lilinisan okay na. O siya, ito na nga, sinimulan ko na nga yung pagluluto. Luluto ko nga pala pang malakas ang ulam ng mga bata. Itong corn beef na lalagyan ko ng itlog. Siyempre, ginamit ko na nga itong multi-cooker ng Hodek. Pagkatapos ko nga magluto ng corn beef, nilinisan ko na nga ito at pinunasan kasi nga itatago ko na nga ito sa taguan niya. O ayan mga mare, kitahan niyo naman ang kagandahan itong multi-cooker ng Hodek. Isang hugas, isang punas, tatago na ulit. O nga pala mga mare, pag ganito nga ang lagay ng panahon, yung malamig at maulan-ulan na panahon ay ganito nga rin yung lagay namin dito sa loob ng bahay. Pag ganyan nga ang kasarap ng humiga. Masarap din humigop ng mainit na saba. Oops, kayo lang yon dahil ako ganito ang ganap ko dito sa loob ng bahay. Yan nga mga nakikita nyo ay legit yan. Sampay dito at sampay dito sa loob ng bahay. Aba, syempre pag maulan nga ang panahon ay ganito nga. Pag wala kang spin dryer ay ganito nga ang mangyayari. Hindi ka nga makakatuyo ng damit pag nga hindi maaraw. Kaya heto yung babungan namin sulit na sulit. Buti na nga lang mga mare, nung nakarang araw, umakit nga si Mr. sa bubungan at tinapalan yung mga butas. Kung hindi nga umuulan nga rin dito sa loob ng bahay namin. Tamos yung mga Christmas tree na damit ko dito. Ay mababasa nga rin kung magkataon. Pahapon ko pa nga yan nilaban mga mare, pero yung iba nga hindi nga natuyo at malagihay pa. Bihadhad ko muna dyan ng mahanginan ng konti. Tapos mamaya titiklupin ko rin naman yan para hindi hapunan ng lamok. Hay nako mga mare, mahaba-haba pa ang tagulang kaya ganito na naman ang mangyayari sa loob ng bahay namin. Yung bubungan namin magkakaroon na nga ng palamuti kahit hindi pa Pasko. Kaya ba mga mare, pagka ganito ba ang panahon, ano bang nilagay nyo sa inyo? Ay nako, kung ako sa inyo mga mare, luto kayo ng sopa, saka nyo ako bigyan. O siya, dyan na nga kayo, bye-bye.